biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Come, you poor of the land, all who live with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Nung mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaraanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis,
Pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat. Ang makikita ko kahit anong bagay, hahati-hatiin yaong kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang isang hingamoy, malakas na hangin nagpapadaluyong para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Sila'y dadalin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo, ayon sa iyong loob. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo ang lahat. Sa salita mo akitin, ang puso ko ay luubin, nang ikaw ay aking sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong year 1990s, lagi po nating naririnig yung "Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on." Naabutan niyo pa ba yan? Ngayon parang hindi ko na narinig yung kanta na yan. Bakit wala na bang pamilya? No? Sa CFC, meron pa rin, kinakanta pa rin yan. So, napakagandang kanta na we are always welcome. Welcome to the family. No? Welcome to the family. Yan naman sinasabi nating refuge natin. No? Yung basta may pamilya, it's where you belong. So, we want to belong to a family. Dahil yung taong hindi belong sa isang pamilya, anong tawag sa tao na yan? Asong gubat? Parang walang direksyon sa buhay, no?
hindi siya nabibilang sa isang pamilya. Parang ang hirap isipin ng tao na hindi nabibilang sa isang pamilya. And today, in our gospel, sa ebanghelyo natin ngayon po, ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang isang pamilya. Unang-una po, nung sinabi yung inay mo, yung ina mo at mga kapatid. Pag sinabing ina mo at mga kapatid, kagad-agad isipin natin, so si Jesus Christ pala may ibang mga kapatid. Yung alam natin, nag-iisa lang siya, di ba? Sino yung mga kapatid niya? Actually, pag tinawag pong kapatid, hindi po sinasabing siblings. Hindi po sinasabing kapatid sa dugo. No? Pag sinabing kapatid po, pwede po mga relatives mo, pwede mga pinsan mo, no? O mga kabarkada, kaibigan mo, matatawag pong mga kapatid yan. Kaya sinabi dito po na ang kanyang ina at mga kapatid. Ngayon po, ang reaction ni Jesus Christ ay parang kakaiba, di po ba? Would you expect Jesus Christ to say na, sino bang inay ko? Sino bang nanay ko? Sino bang mga kapatid ko? No? Hindi naman siguro si Jesus gano'ng kasuplado na hindi niya i-recognize kung sino ang kanyang nanay. But in this gospel of today, pinaparemember lang po sa atin, pinapaalala po sa atin na yes, we belong to a family. Sinasabi natin by blood. No? We belong to a family by blood. But pinapalalim pa ni Jesus Christ ang isang relasyon. Dahil sinasabi niya sa atin na may isa ding pamilya na dapat lahat tayo ay napapabilang. Ano po ito? Itong pamilya espiritual. No? Ano itong pamilyang espiritual na sinasabi niya? Pag family, halimbawa, mayroon dapat banding. So anong dapat ang banding ng pamilya na ito na espiritual? Ang banding ng pamilya espiritual na ito ay kung sino yung gumawa o gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Yan ay nanay, tatay, kapatid ni Jesus Christ. So pinapalalim lang po sa atin ang relasyon ng isang pamilya. Hindi po sinasabi dito na wala siyang galang sa kanyang nanay dahil hindi niya kinilala ang kanyang nanay. Hindi po yun ibig sabihin ng ganun. Dahil kung sasabihin ni Jesus Christ, sino ba ang nanay ko? Ang nanay ko, yung mga ito, gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Si Mama Mary ba ay hindi gumagawa ng kagustuhan ng Diyos? No? So hindi po niya binabaliwala ang kanyang nanay sa ebanghelyo na ito. Hindi po niya sinasabing wala akong pakialam sa taong yan. Hindi po yun. Hindi po yung sinasabi na hindi ko yan kinikilala na nanay ko. Ngunit mas pinalalim pa niya ang relationship niya sa kanyang ina dahil hindi lang po sila mag-ina, no? Dahil sa blood, dahil pinanganak siya ng ating mahal na Birheng Maria, ngunit lalong lumalim pa ang kanilang relationship dahil si Mama Mary po is an example of a person na obedient at gumagawa talaga ng kagustuhan ng Diyos. So wala ditong sinasabing walang galang si Jesus Christ. Walang sinasabi dito na hindi si Jesus Christ kumikilala sa kanyang nanay. Sa buhay natin mga kapatid ko kay Kristo, sa mundo natin ginagalawan ngayon, we want to belong. Ang hirap pag hindi tayo na belong sa isang grupo o sa isang pamilya. Mayroon nga tayong mga grupo na sinasabi natin kabarkada natin sa inuman, no? Ang tawag natin brotherhood pa rin, di po ba? Mga brothers natin sa Tagayan, no? So, mayroon silang banding. Ang laging kasama ay mga bote, mga baso, yan. Lagi sila magkakasama dyan. Lagi sila nagkakaunawaan. Lagi sila nagkakaintindihan. Yung banding na yan ay medyo very superficial, di po ba? Pero pag pumunta po tayo sa isang banding na masasabi nating mas malalim as mas matibay, dapat itong banding na to ay sinasabi nating isang spiritual banding. Sa simbahan po,
sasabihin po natin, we belong to a family. Here in the church, we belong to a family. Pinapakain po tayo ng iisang tinapay. Nagdadasal po tayo ng iisang dasalin. Nakikinig po tayo sa isang ebanghelyo. Nakikinig po tayo sa isang salita ng Diyos. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lahat po tayo mga Katoliko, hindi man tayo magkakilala, no? Pero lahat po tayo kumakain ng isang tinapay at nakikinig sa isang salita ng Diyos. Kung anong binasa natin dito ngayon, yun din po ang binasa doon sa Roma. Yun din po binasa doon sa Brazil, sa ibang mundo, sa ibang bansa. Lahat po tayo nakakarinig ng isang salita ng Diyos at kumakain ng iisang tinapay. So mayroon po tayo, every time na pumunta po tayo sa simbahan para magdasal, mayroon po tayong family bonding with our brothers and sisters all over the world. Dahil natatawag po tayong mga anak ng Diyos. Pero hindi lang po nagpapakita ito, yung pagsisimba natin, yung pagdadasal natin, na okay na, pamilyan tayo ng Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon ay gumawa ng kagustuhan ng Diyos. Ang sabi niya, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. So, there is that great message from our Lord Jesus Christ. And this gospel of today has that great message of an invitation. Ito po isang paanyaya sa bawat isa sa atin. Na sana yung bonding natin, hindi lang yung pag-inom, hindi lang yung fiesta sa kainan, kundi yung talagang gumawa ng kagustuhan ng Diyos Ama. At this invitation is, kung gusto natin maging nanay ni Kristo, kung gusto ninyo maging nanay ni Kristo, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos Ama. Kung gusto mo maging kapatid ni Jesus Christ, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos Ama. Kung gusto mong maging tiyo ni Jesus Christ o in the relationship with Him, simple lang po. Ito lang sinasabi niya sa atin. If you want to belong to the family of Christ, do the will of the Father. No? So ang pagpapakita nito po, yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa, yung pagtulong natin sa mga may sakit, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan, hindi natin pagsira sa ating kapwa, yung sinasabi ko nga palagi, no? Hindi ka na nga tumutulong, sumisira ka pa. No? Tulungan mo na. No? Kahit dahil sabi na natin, kahit hindi mo man siya gusto, pwede ka pa rin maging mabuti sa Kanya. No? So yan ang pamilya natin. Yan ang pamilya ng Diyos. Hindi yung gusto-gusto lang, gusto kita, mahal kita. Okay, pwede yun. No? Pero ang importante dito, yung tunay na pagmamahal. Yung pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Kahit ayaw mo sa isang tao, kahit hindi mo gusto yung isang tao, pwede mo pa rin mahalin ang isang tao. Kahit na hindi mo gusto yung isang tao, pwede ka pa rin maging mabuti sa tao na yan. So that should be our bonding. No? Tayo isang pamilya, we belong to the family of Christ. So, welcome to the family. Pero yun nga, ang kagustuhan ng Diyos Ama, ang dapat natin sundin palagi. Magmahalan, magpatawaran, magtulungan, magmalasakit sa bawat isa. Amen? Magsitayo ang lahat. Natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin po, ating itugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway wag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kami mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin ka mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kakabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang ating kapatid. Pinagkakaisa niya tayo sa pamamagitan ng paggawa ng kagustuhan ng Diyos Ama. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us sing to every nation, great is our God and He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His way. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz,
ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.